Ang pagsusuri ng korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno ay isang malawak at komplikadong issue at hindi dapat lahatin o i-stereotype ang lahat ng ahensya bilang pinakakorap. Ang korupsyon ay maaaring maganap sa anumang organisasyon o institusyon at hindi lamang sa gobyerno. Gayunpaman, narito ang ilang mga ahensya sa Pilipinas na nakatanggap ng ulat o pagsusuri tungkol sa korupsyon sa nakaraang mga panahon. Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Ang Philippine Health Insurance Corporation ay may tungkulin na magbigay ng universal health insurance sa mga Pilipino. Kamakailan lamang, ang PhilHealth ay nababalot ng mga kontrobersya at aligasyon ng korupsyon. May mga ulat ng korupsyon sa PhilHealth na nauugnay sa pagpapatakbo ng kanilang programa, kabilang ang mga insidente ng overpayment sa mga ospital at healthcare providers. Ghost claims kung saan inihahain ang mga pekeng mga kaso upang makuha ang pondo at iba pang mga korap na gawain. 9. National Irrigation Administration or NIA. Ang National Irrigation Administration ay responsable sa pagpapatakbo ng mga proyektong pang-irigasyon sa bansa. Ang NIA ay naulat na may mga kaso ng korupsyon tulad ng mga insidente ng overpricing ng mga kagamitan at materyales, kickbacks mula sa mga kontratista at iba pang irregularidad sa mga proyekto. Ang mga korap na gawain na ito ay nakakabawas sa kakayahan ng NIA na maabot ang layunin nitong mapalawak ang saklaw ng irigasyon sa bansa at magbigay ng mas magandang serbisyo sa mga magsasaka. 8. Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ang Department of Social Welfare and Development ay responsable sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo para sa mga mahihirap at nangangailangan. May mga ulat ng korupsyon na nag-uugnay sa DSWD kabilang ang mga kaso ng ghost beneficiaries kung saan ang mga tulong ay inilaan sa mga hindi tunay na nangangailangan, pagpapanggap ng mga opisyal at kawani para makakuha ng mga pribilehyo o pondo, at pangungupit ng tulong o donasyon para sa mga nasalanta ng sakuna. 7. Department of Agriculture or DA. Ang Department of Agriculture ay responsibilidad sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Sa nakaraang panahon, may mga pagsusuri at ulat na nag-uugnay ng korupsyon sa DA, kabilang ang mga aligasyon ng kickbacks mula sa mga proyekto, overpricing ng mga kagamitan at supply, at mga ghost projects. Ang mga ganitong mga korap na gawain ay nagdudulot ng pagsasayang ng pondo na dapat sana ay ginugugol para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. 6. Bureau of Immigration or BI. Ang Bureau of Immigration ay may mandato sa pagkontrol ng pagpasok at paglabas ng mga dayuhan sa Pilipinas. May mga ulat ng korupsyon na nauugnay sa mga gawain ng mga opisyal at kawani ng BI, tulad ng pangingikil para sa mabilisang pagproseso ng mga visa, pagbibigay ng proteksyon sa mga illegal na dayuhan at iba pang mga illegal na gawain. 5. Bureau of Internal Revenue or BIR. Ang Bureau of Internal Revenue ay ang ahensya ng gobyerno na responsable sa pagkolekta ng buwis sa bansa. Bagaman ang BIR ay may mga matapat na kawani, may mga ulat at aligasyon pa rin ng korupsyon na nauugnay sa ilang mga individual sa loob ng ahensya. Ang mga korap na gawain sa BIR ay maaaring kinabibilangan ng mga illegal na transaksyon tulad ng tax evasion, kung saan ang mga negosyo o mga individual ay hindi nagbabayad ng tamang buwis o gumagamit ng mga scheme upang maiwasan ang pagbayad ng buwis. May mga ulat din ng pangungupit ng pera sa mga proseso ng BIR, kung saan ang mga kawani ay humihingi ng mga illegal na bayad mula sa mga negosyante o mga individual upang mabilisang maiproseso ang kanilang mga dokumento. 4. Philippine National Police or PNP. Ang Philippine National Police ay ang pangunahing puwersa ng seguridad ng bansa at may malaking responsibilidad sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan. Bagaman ang PNP ay may mga matino at dedicated na mga miyembro, may mga insidente rin ng korupsyon at nag-uugnay sa ilang mga individual sa hanay nila.
Ang mga korap na gawain sa PNP ay maaaring kinabibilangan ng mga ilegal na aktibidad tulad ng pangungupit ng pera mula sa mga kriminal upang hindi sila papanagutin, proteksyon ng mga ilegal at operasyon tulad ng illegal na droga o illegal na sugal, at iba pang mga korap na gawain na sumisira sa integridad ng organisasyon. 3. Land Transportation Office or LTO. Ang Land Transportation Office ay responsable sa pagrerehistro at pagpapatupad ng mga regulasyon para sa mga sasakyan at mga lisensya sa pagmamaneho. May mga ulat tungkol sa korupsyon sa LTO kabilang ang mga korap na gawain tulad ng red tape, kung saan ang mga aplikante ay pinapahirapan o pinagbabayad ng sobra-sobrang bayad para sa proseso ng pagkuha ng lisensya o rehistro ng sasakyan. May mga ulat din ng pangungupit ng pera sa proseso ng LTO kung saan ang ilang mga empleyado ay sumisingil ng mga illegal na bayad upang mabilisang maiproseso ang mga transaksyon. 2. Department of Public Works and Highways or DPWH. Ang Department of Public Works and Highways ay responsable sa pagpaplano, pagpapatayo at pagpapanatili ng mga infrastrukturang pangkalsada, tulay at iba pang mga gusali ng gobyerno. May mga ulat at aligasyon ng korupsyon sa DPWH, lalo na sa mga proyekto ng infrastruktura. Ang korupsyon sa DPWH ay maaaring kinabibilangan ng mga irregularidad sa bidding process, overpricing ng mga proyekto, kickbacks mula sa mga kontratista at ghost projects kung saan inilalabas ang pondo para sa mga proyekto na hindi naman talaga isinasagawa o natatapos. 1. Bureau of Customs. Ang Bureau of Customs ay isang ahensya ng gobyerno na responsable sa pagkontrol ng pagpasok at paglabas ng mga kargamento sa bansa. Ito ay isa sa mga ahensya na madalas na nauugnay sa korupsyon at illegal na gawain. Ang mga korap na gawain na nauugnay sa BOC ay maaaring magkabilang dulo ng proseso ng pag-clear ng kargamento mula sa pagkuha ng mga kickbacks mula sa mga importer at exporters upang mabilisang may proseso ang mga dokumento hanggang sa mga operasyon ng smuggling kung saan ang mga illegal na produkto ay pumapasok o lumalabas ng bansa nang hindi sumusunod sa mga patakaran at batas. Mahalagang paalalahanan na ang mga nabanggit na ahensya ay hindi lahat ng mga opisyal at kawani ay sangkot sa korupsyon. May mga matino at dedikadong individual pa rin sa loob ng mga ahensyang ito na patuloy na nagsusumikap na maglingkod ng tama at tapat. Ang mga ulat at aligasyon ng korupsyon ay dapat seryosong imbestigahan at ang mga sangkot na dapat managot ay dapat mapanagot sa batas.